Good morning po sa lahat ng mga kapatiran namin dito sa Sinsayon Public Market ng Santiago City. Kami po ay isang fivefold ministry na nais lang magbahagi ng salita ng Panginoon sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito at kailangan na natin na makinig sa kanyang salita. Lalo na ng panahon na ito ay nakikita na natin na marami nang nangyayaring kaguluhan, kahirapan. At kaya kailangan na natin ngayon na lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. At bago sa lahat, nais kong munang magbigay ng panalangin para sa atin dito sa lugar ng Sinsayon. Panginoon Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, isang mapagpalang umaga, Panginoon, kalakip ng iyong banal na Espiritu. Naririto po ang buong mga kapatiran namin ngayon, Panginoon, sa lugar ng Sinsayon Public Market upang maghayag ng iyong banal na salita ng libre, Panginoon, sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon, na maipangaral ang iyong banal na salita, Lord God, na buong katotohanan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang mabisita, Panginoon, ang mga kapatiran namin dito, ang mga minamahal mo, mga tupa, Lord God, dito sa Sinsayon Public Market, Lord God. Nawa, ipagkaloob mo, Panginoon, na mag-deploy ka ng maraming anghel sa kapaligiran upang maging ligtas ang bawat buhay ng bawat isa, Lord God, at buksan ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon, upang maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong banal na salita, Lord God, at may sabuhay din ito, Panginoon, ng bawat isa na naririto. Naway bless mo ang bawat isa na nakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ. Kaya, Panginoon, itinataas at pinupuri, pinapasalamatan ka namin. Luwalhating ka sa dakila mong pangalan, Yeshua, HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Mga kapatid, kung nagtataka po kayo bakit binanggit namin Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, ito po ay isang Hebron name ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sapagkat siya po ay nung nagkatawang lupa siya sa Israel po siya namumuhay nung naging tao siyang tulad natin. Kaya ganun po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel. Siya ay si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ, ang Panginoon na walang ibang ninanais kundi purihin natin siya at sambahin sa banal na espiritu at katotohanan. At nais ng Panginoon na pakinggan ang kanyang banal na salita sapagkat itong magbibigay buhay ng bawat isa sa atin at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat sinabi ito dito sa Chronica chapter 16 verse 23 to 25. Umawit ka kay Yahweh. Hallelujah. Kaya dapat siya lang ang ating pupurihin. Walang ibang makasanlibutan na mga awitin, kundi ang Panginoon lamang ang ating pupurihin sa mga awitin na mga hemno. Buong sanlibutan ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sapagkat siya ang nagligtas sa ating mga kasalanan dito sa mundong ito. Kung maalala natin sa kapanahunan ni Noah, nung binaha ang mundong ito, ngunit kinahabagan pa niya ang mundo natin. Kaya dapat tayo ay magpasalamat at ipahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Hallelujah! Kaya nga kami naririto, mga kapatid, upang maipahayag namin sa inyo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos sa kanyang nagawa sa aming mga buhay o maging sa inyong buhay. Nararanasan din natin ang kaginhawaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Si Yahweh dakila at karapat dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng sanlibutan. Hallelujah. Kaya nga wag nating kakalimutan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos lamang ang karapat dapat natin na pupurihin dito sa mundong ito at wala nang iba. Sapagkat siyang nagbigay buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo naririto ngayon sa mundong ito at nararanasan natin ang kaginhawaan na nagkaroon tayo ng pamilya,
ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Kaya nga wag nating kakalimutan na ang bawat kalakasan natin ay nagmumula sa Kanya. Kaya dapat lang na ating pupurihin ang ating Panginoong Diyos upang ipagpasalamat ang buhay na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Lagi nating pakatandaan mga kapatid na tayo, sa ating mga pagkatao, tayo ay isang makasalanan. Sa araw-araw na ating pamumuhay dito sa mundong ito, hindi naiiwasan ang makagawa tayo ng kasalanan. Ngunit lagi nating pakatandaan na ang ating Panginoon ay namatay sa krus at nabuhay muli dahil minahal ang bawat isa sa atin upang patuloy niyang mapangalagaan ang bawat isa sa atin. Lagi nating pakatandaan na kung mayroon man tayong mga kasalanan, kung binago na tayo ng Panginoon, huwag na natin itong balik-balikan upang hindi tayo mapaparusahan. Tulad ng ating mga ninuno na suwail at sumuway sa ating Panginoong Diyos. Sinabi dito sa Jeremiah chapter 51 verse 10, tayo'y pinawalang sala ni Yahweh. Kaya halik kayo, ipahayag natin sa Zion ang ginawa ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya nga, dapat tayo magpapasalamat na tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya wag na natin itong balik-balikan kung ano ang nagpaparumi sa mata ng ating Panginoong Diyos. Dahil walang maliligtas dito sa mundong ito kung magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Lalo na kung tayo ay patuloy na magtatanim ng galit sa ating kapwa. Dahil ang gusto ng Panginoon ay magmahalan tayo habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik sa mundong ito. Iwasan na natin ang anumang mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Lalo na ang mga kahilayan. Ang pagmamahal natin dito sa sanlibutan ito. Kung tayo may nalulong sa paggamit ng ating mga cellphone, bawas-bawasan na natin ito mga kapatid at ituon natin ang ating mga paningin upang magbasa tayo ng kanyang banal na salita upang malaman ninyo ang kahalagahan nito na ito lamang ang tanging daan upang tayo ay maligtas dito sa mundong ito. Kaya nga, sinabi ng Mateo chapter 3 verse 11, pagsisihan na ang kasalanan at huwag nang balikan upang bautismuhan kayo ng banal na Espiritu. Hallelujah! Sapagkat ang hindi nababaptize dito sa mundong ito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya nga, huwag na nating balik-balikan ang ating mga kasalanan at manumbalik tayo sa ating Panginoon upang manahan sa ating buhay ang kanyang banal na Espiritu. At ito ang mangusap sa ating mga puso upang layuan natin ang paggawa ng kasalanan. At higit sa lahat, upang patuloy nating mararanasan ang kanyang kahabagan habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Lagi nating pakatandaan mga kapatid, na ang nais ng Panginoon ay magpatawad ka sa iyong kapwa. Kung ikaw man kapatid, may kagalit ka ngayon, may sama ka ng loob sa iyong kapwa, patawarin mo na ito kapatid, sapagkat hindi ito ang nais ng Panginoong Diyos. Hindi niya kinalulugdan kung magdadala tayo ng puot at galit sa ating mga puso. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos, ng kanyang banal na Espiritu, pag-ibig, ang naggusto ng Panginoon sa atin na ipairal natin sa ating mga buhay. Lagi nating tatandaan mga kapatid, na ang ating Panginoon ay isang mahabagin at mapagmahal na Diyos, na kahit ano pa man ang ating mga kasalanan, ito'y tatanggapin ng Panginoong Diyos kung tayo ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Talikuran na natin ito, lalo na ang pagsamba natin sa anumang Diyos-Diyosan sa ating mga buhay.
Sinabi nga ng Awit, chapter 86, verse 5, mapagpatawad ka. Hallelujah! Ang Diyos ay mapagpatawad at napakabuti sa mga dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Hallelujah! Kaya nga, kung patuloy tayong lumalapit sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos, kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, sa bawat panalangin natin mga kapatid ay tutugunin niya ang ating mga panalangin. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, huwag nating sayangin ang bawat sandali ng ating mga buhay, mga kapatid. Pakatandaan ng bawat isa. Napakapalad ng lahat ng naririto ngayon sa Sinsayon Public Market. Sapagkat naipahayag namin ang banal na salita ng Panginoong Diyos na ito ang makapagligtas sa ating mga kaluluwa at napakapalad mo, kapatid, sapagkat hanggang ngayon, isa kang malakas. Nagagamit mo pa ang iyong kalakasan. Kaya huwag nating sayangin. Purihin natin ang Panginoong Diyos at dakilain lamang siya at sambahin siya sa banal na espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang gusto ng Panginoong Diyos. Bigyan natin ng pagkakataon na makipagrelasyon tayo sa Kanya at huwag tayong makakalimot na manalangin sa Kanya, hindi yung sa panahon na ng kagipitan, saka tayong mananalangin. Hindi yung sa panahon ng kahirapan, saka mo maalala ang ating dakilang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay nananawagan sa bawat isa sa atin na tayo manumbalik na at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil hindi gusto ng Panginoong Diyos na maranasan natin ang pagpaparusa niya. Dahil tapat siya sa kanyang mga salita. Na ang lahat ng mga may kasalanan o mga makasalanan ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. At yan ay sinabi niya sa Pahayag, chapter 20, verse 15. Na totoong may impyerno para sa mga buhay ng makasalanan. Kaya nga manumbalik na tayo at pagsisihan natin ito. Lagi nating pakatandaan mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na mapagmahal at naghihintay lamang siya na tayo ay lumapit sa kanyang presensya. Sabi nga ng Isaiah chapter 30 verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo. Hallelujah! Kung nais mo, natulungan ka ng Panginoon sa panahon ng iyong pagsubok, ay lumapit lamang tayo sa Kanya. At kahabagan sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah! Kaya patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayong lagi. Pakatandaan natin na siya ang naglikha ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Walang magagawa ang bawat isa sa atin kung wala ang Panginoong Diyos. Kaya kung matatandaan ninyo, mga kapatid, na sa panahon ng iyong kagipitan, mga pagsubok, tayo tumatawag sa Kanya. Ngunit dapat na habang malakas pa tayo ay siya lamang ang ating pupurihin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Kaya dinadalangin namin mga kapatid, naway dinggin nyo ang bawat salita ng Panginoon sa oras na to. Buksan nyo ang inyong mga puso at isipan at manumbalik na sa ating Panginoon. Habang meron pa tayong pagkakataon dito sa mundong ito, huwag nating antayin na makakaranas tayo ng parusa. Kaya patuloy siyang nananawagan sa bawat isa.
Kami ay nagmumula pa sa malayong lugar. Dumako lamang kami dito upang magpahayag sa inyo ng salita ng Panginoong Diyos. Upang maiparating sa bawat isa ang kahalagaan nito. Patuloy na nananawagan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Kawikaan, chapter 8, verse 4, kayo'y tinatawagan ko, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking pananawagan. Nananawagan ng ating Panginoong Diyos na pagsisiyanan natin ang ating mga kasalanan at manumbalik na sa Kanya. Sambahin siya sa banal na espiritu at katotohanan. Talikuran na ang mga liko nating landas. Upang wala ni isa man sa atin ang mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Kung ngayon pa lang mga kapatid, nararanasan natin ang sobrang init dito sa mundong ito. Ano pa kaya ang lugar ng impyerno? Kaya nga, kung meron man tayong mga Bible sa pamamahay natin, huwag naman hayaan na matutulog lamang yan sa bahay ninyo. Dahil dito nakasalalay ang ating mga buhay. Kaya bigyan natin ng pagkakataon to o panahon na basahin ang banal na salita ng Panginoong Diyos. Upang maunawaan natin na ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Lagi nating pakatandaan mga kapatid na tapat ang Panginoong Diyos sa bawat salita niya. At kahit kailanman ay hindi ito mababali. Wala ni isa mang may karapatan na magbawas sa salita niya sa Biblia. Wala ni isa mang may karapatan na tanggalan o dagdagan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang lahat ng ipinahayag namin dito sa inyo ay katotohanan na nagmumula sa banal na salita ng Panginoong Diyos. Kaya wag natin baliwalain ang mga panawagan niya kung hindi natin nais na tayo ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga niya sa Pahayag, chapter 22, verse 7, at sinasabi ni Jesus Christ, makinig kayo, hallelujah, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga propesya na nilalaman ng aklat na ito. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, kung meron man tayong mga Biblia sa ating mga bahay, huwag nating hayaan ito na matutulog lang. Huwag nating hayaan na sa bandang huli saka natin pagsisiyan ang ating mga kasalanan kung kailan darating na ang kanyang pagpaparusa sa mundong ito. Kaya, nawa mga kapatid, bigyan nyo ng pagkakataon na makipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na salita niya at sa mga panalangin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa salita ng Panginoon. Pagpapalain nawa kayo. God bless po. Ruwaka Yeshu Shalom. Hallelujah. Lord God, Yeshua, Mashiach Yahweh, Jesus Christ, nagpapasalamat kami, Panginoon, na binigyan mo ng pagkakataon, Lord God, ang Sinsayon Public Market, Panginoon, na makarinig ng iyong tinig, Lord God, mula sa iyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga tindira, namimili, sa lahat ng mga nagmamaniho, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga buhay, Lord God, at patuloy mong katukin ang kanilang puso at isipan na manumbalik na sa iyo at pagsisihan ang mga kasalanang nagawa na ito, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na maunawaan ang iyong banal na salita, Lord God. Sapagkat dito nakasalalay ang aming mga buhay at ito ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Batid namin, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagbabalik dito sa mundong ito. Sapagkat nakikita na namin ang propesya
na yung sinasabi sa yung banal na salita, Lord God, at nararanasan na namin ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon sa bawat panalangin ng bawat isa, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, kung meron kang mga nais dito sa lugar na to, Panginoon, na mabago ang kanilang buhay, Panginoon. Tulungan mo ito, Panginoon, na maipahayag din nila ito sa kanilang kapwa, Lord God, upang layuan na nila, Panginoon, ang kanilang pagmamahal sa sanlibutan ito, Panginoon. Bigyan mo nawa sila ng pagkakataon, Lord God, at i-bless ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang kalusugan, Lord God. Kung sino man, Panginoon, ang may mga karamdaman dito, nawa pagalingin mo ito, Panginoon. Kung sino man ang may mga pagsubok ngayon, Panginoon, tulungan mo nawa ito, Panginoon, at bigyan ng kapayapaan ang lugar na ito, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang mga pagpapala dito, Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tinataas at pinupuri, pinapasalamatan ka namin. Sa dakila mong pangalan, Yeshua, Mashiach Yahweh, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless po sa lahat.